Ako po bilang isang learner, paano ko po dapat i-approach yung mga ganitong theological tension between mga yung without being divisive, alam niyo po 'yun? Hmm. Well, yun nga yung nabanggit ko na rin nga kanina na una-una, be open. Tapos, sabi ng isang professor namin, i-delay mo muna yung judgment mo Hmm, bago ka. So, maging open and i-delay mo, hindi mo sabihin, mali yan, mali yan. Tapusin mo muna yung, tulad ng sinabi mo, tinapos mo muna si Wade Grudem, and then mag-reflect ka. Tapos, at the same time, kung hindi ka sang-ayon, you can say naman na hindi ka sang-ayon in a nice way. mm. Sabihin mo, wag mong gayahin yung ginagawa ko noon na lahat ng hindi ko gusto, heretic agad, di ba? Yeah. Actually Na pastor, isa po 'yan sa ano, parang isa sa kasi dito sa ano pastor, sa social media, at least ngayon po, tsaka siguro baka sa newsfeed ko lang po 'yun, pinakamaingay talaga sa social media po mga reform. Mm, Kaya ano, kaya thankful din po talaga ako sa Grace for All Coalition 'no, na parang nabuksan yung isip ko na, okey marami pa palang ibang mga theological conviction kaya yun yeah. thankful ako diyan sa life po nila Pastor Mike, Mm, na dati kasi yun lang yung alam ko kumbaga parang, kailangan ano reform tapos, no, um, yun yun yung something kasi na ano pastor, parang napansin ko sa mga at least yun yung mga dumadaan po sa newsfeed ko na mga reform, parang they're more known for what they're against than what they are for. mm, yeah. Parang parang ano, it's easy mas madali kasing umamoy ng bulok na itlog kaysa mga itlog ng panibagong itlog. Alam niyo yung gano'n pastor, yung Yes. parang puro Mas madali sa kanilang mag-point ng mali kaysa i-highlight kung ano yung good na meron sila. yes, 'yun Di ba? pastor, yun. At saka ano pastor, yung nabanggit niyo na word yung heretic, parang that's something na sabi ko, heretic ang alam ko historically kapag sinabing heretic sinusunog 'yun, eh. Oo. 'Di ba pastor, alam mo yun parang kaya hindi siya dapat basta-basta throw yung word din, yung word na Tama. heretic kasi where do you draw the line? Paano kung yung teaching talaga nung isang teaching ay heretic talaga? Oo. Tapos parang ikaw, parang ano ka na, parang kilala ka na ito heretic 'yan, heretic 'yan. So parang nababawasan na yung ano, parang nababawasan yung weight ng word na heretic. Kasi Mm. ako I believe talaga Nagiging 'pag sinabing heretic, mark and avoid talaga dapat 'yan kapag outside na sa Christian teaching talaga. Diyan tayo dapat mag-unite na ito sabihin natin heretic 'to. Pero Oo. hindi porket hindi ka nag-a-agree dun sa sinasabi or dun sa theological stand ng isang tao, heretic na agad yun. May ibang kulang siya, di ba, na hindi naman fundamental pala talaga at lalabas pa na non-essential yung Yes, yeah, pinagtatalunan niyo. So, yung mga gano'n. Regarding siguro sa heretic, siguro yun yung mga essential dapat talaga na yes, 'pag hindi talaga siya nagabay do sa essential na bagay. And then, halimbawa, kung sa Trinity, yes. doon medyo talagang may hatian talaga diyan sa Trinity. Hindi ka naniniwala sa Trinity, hiwalay ka na agad diyan. Or Mm, regarding do sa salvation na talaga tayo lahat by faith alone, di ba? mm. Pag parang dinagdagan mo na ng works, medyo diyan dapat hatian na tayo agad diyan. Yes, yes. Pero of course, hindi pa rin natin pwedeng sabihin na agad-agad heretic, di ba? So medyo kasi pag sinabi mo talaga heretic, yun yung something na yung mga talagang wala na sa fundamental na sabihin natin katuruan niya. Yun yung Yes, ibig opo. sabihin ng heretic. Kaya lang minsan kasi nagagamit yung word na heretic pang-asar na lang din minsan. Ano yung pang-asar o pang ano ng emosyon. Yeah, Pang pang-trigger. Pang-trigger po trigger ng o emosyon 'no? Ano rin siya ako lagi ako nasasabihan ng heretic nung nasimulan ko ng embrace ang free grace. Ako naman yung sinasabi. Sabi ko, it's okay. Sabi ko, we agree to disagree naman.